Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa ating lahat. Ang sulat na ating natanggap ngayon sa ating dulang Recuerdos de la Vida ay nagmula sa isang tagapakinig na gustong magtago sa pangalang Rolinda. Ganito ang sulat ni Rolinda. And I promise I will stay. Dear Tia Sofia, isa ako sa mga libu-libong nakikinig sa programa nyo sa Bombo Radio, lalo na itong Recuerdos de la Vida. Sumulat din ako sa inyong programa dahil gusto ko pong ibahagi ang aking nakaraan na nag-iwan din sa akin ng recuerdo. Tawagin nyo na lang sana ako sa pangalang Rolinda. Mula sa isang syudad. Maaga akong nabiyuda, Tia Sofia, at meron akong nag-iisang anak. May edad na rin po ako, mahigit 4 na po. May isang kaganapan sa aking buhay na hindi ko kailanman makakalimutan. Dahil nag-iwan ito ng isang alaala o recuerdo. At tuwing nakikita ko ito, napapaluha ako, Tia Sofia. Ganito ang mga pangyayari. Life goes on. I know I will. Oh, andito na ang kurbato at Amerikana mo. Sige. Ako na lang ang magsusuot. Ano?
Uwi ka ba mamayang tanghalian para kumain? Hindi ako sigurado dahil may meeting pa ako. Ganun ba? O sige, tawagan mo na lang ako kapag uuwi ka. Para hindi ka na magluluto pa, kakain na lang kami ni Jenny na sekretary ko sa labas kung sakaling hindi ka agad matatapos ang meeting ko. Kasama mo si Jenny? Oo, dahil siyang magti-take note sa mga pag-uusapan namin sa meeting sa isa kong kasosyong kumpanya. Ganun ba? Sige. Alis na ako. O siya, mag-ingat kayo ni Andong. Sige, alis na kami. Ay, bakit kaya? Bakit kaya biglang ganito ang nararamdaman ko? Tuwing nababanggit niyang pangalan ni Jenny. Ay, mabigat ang dibdib ko. Hindi ko maintindihan. Inay, nagtungo na po ba si Itay sa opisina? Oo, kanina pa. Bakit? May kailangan ka? May sasabihin sana ako sa kanya. Ano naman yan? Meron po sana akong hihilingin sa kanya. Ano nga yan? Pera ba? Naubos na ba ang allowance mo? Hindi po. Iba ang hihilingin ko sa kanya. Ano na naman? Ikaw talaga, Jaime. Sumusobra ka na, ha? Lahat na lang ng kailangan mo ay kailangang maibigay. Hindi naman po sa ganun. Kailangan ko lang kasi talaga. Oh, Ako na lang ang walang sasakyan sa aming magkakaaral. ano? Ibig mong sabihin, magpapabili ka ng sasakyan? Opo, May motorsiklo ka naman, ha? iba naman po yun. Ay, spoil ka talagang bata ka. Kahit na. Dahil mabait naman po ako. Sige na po. Sige. Puntahan ko na lang si Papa sa opisina. Bakit, sir? Ayos lang ba ang pakiramdam ninyo? Ano pong masakit? Ang dibdib ko, Jenny. Parang naiipit. Ang gamot ninyo, sir. Nasa drawer ng lamesa ko. Pero uminom na ako ng gamot kanina. Relax lang kayo, sir. Imamassage ko kayo. Papa? Jaime, buti na lang at dumating ka. At Ang gandang eksena. Jaime, Hindi ko inakala na kaya niyong lokohin si Mama Papa. Jaime, kayo? teka lang. Jaime! sir, nagkasala yata ako. Hayaan mo na. Jenny, hindi ko yata kaya. Jenny, please, tawagan mo si Antong at itungo niya ako sa ospital. Sige. Bilisan mo. Sige, sir. Teka lang. Bakit bumalik ka kaagad, Jaime? Hindi mo ba nakita ang papa mo? Mama, Umalis ka naman kasi kagad kanina eh. Hindi ko na naituloy yung sasabihin ko sana na may meeting si papa mo. Kaya hindi mo siya makita doon sa opisina. opo, nakita ko siya pero Pero ano? hindi ko lubos inakala, Mama. Ang ano, anak? Dadatnan ko sila ng sekretary niya. Ah. At hindi ko gusto ang nakita ko. Bakit? Anong ibig mong sabihin, Jaime? Nadatnan kong minamasahe ni Jenny si Papa na nakahiga sa upuan. Ano?
At kung hindi ako nagkakamali, Mama, may sekretong relasyon ng dalawa. Ano? Jaime, Hindi ko mapapatawad si Papa, Mama. Masama siyang ama. teka lang. Magno Residence, hello? Ma'am Rolinda, si Andong ito. Oh, bakit, Andong? Sinabi ni Sir na huwag ko nang ipaalam sa inyo, pero nag-aalala po kasi ako. At bakit, Andong? Ano ba ang nangyari? Si Sir Ma'am, dinala namin siya sa ospital dahil nahihirapan siyang huminga. Ano? Ospital? Opo, magtungo na po kayo dito. Pagpasensyaan na lang ako ni Sir at nasabi ko ang kalagayan niya. Sige, sige. Punta na ako dyan. Sige po, Ma'am, bye. Jaime, dalian mo. Bilis. Puntahan natin ang papa mo. Nasa ospital daw. Isinalaysay sa akin ni Jenny na sekretarya ni Brendo ang nangyari, Tia Sofia. Kaya pala minamasay ni Jenny si Brendo na siyang nadatngan ni Jaime ay dahil sumasakit ang dibdib ng asawa ko. Aminin ko po, iba ang naramdaman ko nung pinaalam sa akin ng anak ko ang nakita niya nung pumunta siya sa opisina ng kanyang ama. Nawala kaagad ang pagdududa ko nung nalaman kong na-ospital. Pero sa isang araw, nagpaalam sa akin si Brendo dahil may kailangan daw siyang daluhan na komperensya sa Maynila at kasama si Jenny. At ganito po ang mga pangyayari. Gone somewhere. Ilang araw kayo dun? 3 days conference, kaya pang 3 araw na damit ang kukunin ko. O sige, sinong kasama mo? Si Jenny. Si Jenny na sekretary mo. Oo, kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Mayroon si Jenny na kasama ko. Wala naman akong sinasabi Mabuti naman at may kasama ka na titingin sa'yo doon. Dahil baka kung anong mangyari ulit sa'yo. Hindi naman siguro. Matagal naman na hindi ko na nararamdaman. Hindi mo lang alam. At may medisina naman ako kung sakali. Sabi ng doktor mo, dapat huwag kang masyadong magpapagod. Oo, pero kailangan kong puntahan ang conference. Sige na nga. Magpahinga ka kagad kung nasa hotel ka na. Oo. Ano pa bang ibang gagawin ko? Malay ko sa'yo. Baka iba ang nasa isipan mo, lalo na at kasama ko si Jenny, ha? Wala akong sinabing ganyan. Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang mag-alala, Rosalinda. Mabuti ang asawa mo. Malay ko. Alam ko ang kalokohan mo, Brendo. Tama na sana ang isang pagkakamaling nagawa mo. Oo na. Sinabi ko naman sa'yo noon na natukso lang ako. At isa pa, walang nangyari sa amin dahil siya mismo ang lumayo. Nasa sa'yo yan. Teka lang. Bakit ngayon ko lang napansin na... Na ano? Bakit? Nasaan ang wedding ring natin sa daliri mo? Ha? Nandito. Nilipat ko dahil naalis sa kaliwang kamay ko. Akala ko inalis mo at binigay sa iba. Ano? Sus, hindi ko magagawa yan. Ikaw naman. Pinapangako ko, hindi mauulit ang muntikan kong pagkakamali noon. Sinabi ko na sa'yo, nasa'yo yan. At kung uulitin mo pa, bahala ka na sa buhay mo.
Bakit parang wala si Brendo, Rolinda? May konferensya sa Maynila, Mama. Ganun ba? Oo, 3 araw siya doon. Sino ang kasama niyang nagtungo doon? Siyempre, yung sekretary niya. Ano? Sila ang magkasama? Opo, palagi naman yun, Mama. Basta may meeting at conference, si Jenny ang palagi niyang kasama. Oh, bakit, Mama? Ikaw na ang nagsabi sa akin noon na muntikan nang magkamali si Brenda. Tignan mo, mangyayari ulit yan. Ma, hindi naman siguro. Nangako naman siya. Nangako sa akin si Brendo. Maraming pangako ang nawawasak, lalo na kung natukso ang isang tao, Rolinda. Ang masasabi ko lang, huwag kang masyadong magtiwala sa asawa mo. Hindi ko alam, Tia Sofia. Parang lason sa isipan ko ang sinabi ni Mama at lagi kong iniisip tuwing ako'y nag-iisa. Ganun pa man, nagtiwala ako sa pangako ng asawa ko. Nagpatuloy ang normal na pagsasama namin bilang mag-asawa. Pero may pagkakataon na hindi maiwasan. Bumabalik sa alaala ko ang nakaraan. At ganito ang mga pangyayari. In love with you till the end. Mama, alam niyo bang nalaman ko? Ano na naman yan? Nag-aaral pa pala si Jenny. Ano? Sigurado ako, Mama. Si Papa ang tumutulong sa kanya. Jaime. Mama, kung wala silang relasyon, kahit ang bait ni Papa sa kanya at tinutulungan pa niya ito. Hayaan mo. Kausapin ko ang papa mo. Sige, Mama. Nagulat kasi ako nang nakita ko siya sa universidad. Ay, ayaw kong magkamali. Pero alam niyo, Mama, hindi ako naniniwala na aamin sa inyo si Papa. Ano, Brendo? Maghanda na ba ako ng pagkain? Oo, gusto ko nang kumain. Tika. Linuto ko pala yung paborito mong putahe. Ganun ba? At si Jaime na anak mo, wala pa ba? Para kasama nating kumain. Ay, wala pa. May klase pa siguro yun. Nabili ko naman ang kahilingan niya na kotse. Sana, wala na siyang hilingin pa. Ikaw naman kasi, ini-spoil mo ang anak natin. Mahal ko ang anak natin. At ayaw kong magalit siya sa akin. Sige. Ihanda ko na ang pagkain at mauna na tayong kumain. Jaime, iho, maaga kaya tang gumising. Parang ngayon ka lang maagang gumising May pupuntahan kami ng barkada ko, Ma. Ganon. Hindi mo ba napansin kung gising na ang papa mo? Hindi ko kasi ginising para maghanda ako ng pagkain. Hindi pa. Tingnan mo nga at ihanda ko na ang pagkain. At sabay-sabay na tayong kakain. Sige, Ma. Ihanda ko na ang mesa. At sabay-sabay kaming kakain. Ay, nasarapan niya si Brendo sa pagkain kagabi. Maganda ang tulog niya magdamag. Buti na lang. Dahil si Jaime,
Ngayon lang siya maagang gumising. Punta kayo dito! Bakit? Bakit? Anong nangyari? Mama! Ano? Patay na si Papa! Ano? Patay na si Papa, Mama! Hindi! Brenda! Parang isang iglap ang mga pangyayari sa buhay naming mag-asawa, Tia Sofia. Namatay ang asawa ko na hindi ko natuklasan kung ano ang katotohanan sa hinala ko at hinala ng anak ko na may relasyon sila ni Jenny. Kahit ganon, pilit kong winawaksi sa aking isipan ang mga pangyayaring yun. At naiwan na lang na alaala ang lahat sa pamamagitan ng wedding ring na iniwan sa akin ni Brendo. Hanggang dyan na lang, Tia Sofia, at ako'y nagpapasalamat sa pagsasadula ninyo sa aking kasaysayan. Ang nagpapasalamat, Rolinda. At dyan nagtatapos ang sulat ni Rolinda dito sa ating dulang pinamagatang Recuerdos de la Vida. At bago ang lahat, inaanyayahan namin kayong makilahok dito sa ating programa. Isulat lamang at ipadala sa amin ang mga pangyayari na nag-iwan sa inyo ng alaala o recuerdo at ating isaayos at isadula dito sa ating programang Recuerdos de la Vida na inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!